Pinipigilan ni Halina ang kanyang mga luha. Pinipigilan niya ang kanyang init ng ulo upang hindi siya sumabog. Pinipigilan niya ang lahat sa abot ng kanyang makakaya. So she remained calm. She knew she should. They were three in the house. She was with her stepsister Grace and Zach, who were both quietly sitting in the sofa. Halina stared at them and waited for them to explain. She waited them to say sorry or at least tell her their reason. She waited and waited. Pero halos kalahating oras nang nakakalipas and they weren't speaking at all. Wala nagpapaliwanag sa kanya kung anong nangyayari o kung ano na ang mangyayari. Inabutan na lamang niya ang stepsister niya na prenteng nagluluto sa sarili niyang pamamahay habang naglalandian sila ng asawa ko / ex-husband. Bakit sa lahat ng babae sa mundo? Bakit siya pa? Bakit sa stepsister ko pa? Wala siyang mahagilap na rason para gawin iyon ng lalaki. O baka naman dahil may nagawa siyang mali? Siya bang nagkulang? She intently looked at her husband as he held Grace's hand. Then, she smiled. Pinili niyang humiti sa harapan ng mga ito, though her heart was shattering into pieces. Kailangan, baka isipin pa nilang apektado pa ako. Hindi nga ba? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! In the past. Mula sa bukas sa bintana sa isa sa silid ng ospital, ang suntok na hangin na nagpapakilos sa kortina. Sa hospital bed, may isang nakahiga na may iba't ibang life support na nakakabit sa kanyang katawan ng isang babaeng may blonde na buhok sa edad na 40. Sa tabi ng nasabing tao ay may isang batang may edad na 7 taong gulang. Nakaupo sa isang upuan habang hawak ang kamay ng pasyente. Nakangiting nakatitig ito sa bata. Sinenyasan ng matanda ang bata na lumapit sa kanya. Halina, will you promise Mama that you're going to stay strong no matter what happened to me? I will, Mama, said the child with enthusiasm, smiling brightly at her mom. That's good to hear, my little pumpkin, she said to her daughter with an adoring smile. Ang makita ang kanyang pinakamamahal na anak na babae, sa huling pagkakataon na alam niyang anumang sandali na kailangan niyang umalis, ay nagpaluha sa kanya. Mama, why are you crying? Said the child, looking worriedly at her mother, making her smile go downwards. Seeing her mother cry make the child more emotional. Mama, huwag ka na umiyak, please. Pinapaiyak mo din ako eh. Tumawa naman ang mama niya. Don't worry, Mama's okay. And going to be okay. Alam mo kung bakit? Why? She now asked curiously at what her mother has to say. She held her daughter's cheek and wiped the tears away from her thumb. Because my wonderful genius of a daughter is here by my side. That made the girl stop crying and smile. I love you, Mama. Please take care po. We're still going to build a playhouse just like what you promised me. I love you too. Always, my little pumpkin. And with that, her hand that was holding her daughter's cheek fell beside her kasunod ng umiingay na tunog ng isang makina. Mama! At doon nakita niyang isang linya na lamang. Where she always looked at to check her mother's heart is no longer beating normally. Mama! No! Mama, gumising ka! Ang mga doktor at mga nurse ay nagmamadali sa loob ng silid kung saan sila naroon ng kanyang ina. Umiiyak at sumisigaw na lang ang kanyang ginawa habang nagpupumilit na makalapit sa tabi ng kanyang ina. Pinipigilan siya ng isang nurse palabas ng silid at isinara ang pinto kung nasaan ang kanyang ina. Ito ang pinakamalungkot na tanawin para sa lahat ng mga tao sa paligid niya. Para sa isang maliit na bata,
na mawala ng isang taong mahal sa kanya. Let go! I want to be by your side! Let go of me! Mama, please! Bitawan niyo ako! Palibhasa ay wala na siyang lakas para lumaban. Dahan-dahan siyang umupo sa sahig habang humihikbi nang hindi mapigilan para makabalik ang kanyang ina. Mama, why did you leave me? I want you here. Kailangan kita, Mama. Ilang linggo ang lumipas at ngayon ang huling sandali ng kanyang ina na nag-aalaga at nagsilang sa kanya. Nakasuot siya ng isang itim na dress at nandoon din ang kanyang stepmother at stepsister na nasa sasakyan papuntang sementeryo. Maagang naghiwalay ang mga magulang niya dahil sa hindi pagkakasunduan nito madalas. Gayunpaman ay unti-unti niya na itong natatanggap dahil wala naman siyang magagawa. Nakatitig na blanco ang bata sa kanyang ina na may namamagang mga mata at halos pula na ang ilong na inihagis niya ang puting rosa sa puntod ng kanyang ina. Her stepmom just looking at her blankly, fakingly crying along with her stepsister. Hindi nila siya trinato ng may kabaitan. Lamang ang kanyang ama na trinatrato siya na parang isang kabuuang hiyas. Palaging inaabuso siya ng kanyang stepmom sa pamamagitan ng pag-aalipin sa kanya tuwing wala ang kanyang ama. Ang kanyang stepsister na laging sumisira sa anumang ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Palaging sinasabi na ito ay isang aksidente. Ginagawa siyang palaging sinungaling o gumagawa lamang ng kwento. Kapag tinanong niya siya kung anong nangyari sa kanilang dalawa, ay palaging nakakakuha ng sermon siya. Si Halina. Nakaupo sila sa pagkainan. Doon nakaupo sa gitna ang abogado na magbabasa ng huling testimonya ng kanyang ina bago ito mamatay. Ang marinig ang testimonya ng kanyang ina ay nagpalungkot sa kanya ngunit nangako siyang magiging malakas kaya iyon ang kanyang gagawin para sa kapakanan ng kanyang ina. Matapos ang pangyayaring yun ay agad ding umalis sila ng attorney sa kinaroroonan niya kasama ng mapang-abusong mag-ina. Ngunit bago pa man siya makalayo ay nagsalita pa ito. Simula ngayon, doon ka na muna matulog sa maid's room. Kasama ng mga katulong, naiintindihan mo? Sigaw nito. Galit na galit ang mag-ina sa kanya dahil lahat ng mana ay napunta kay Halina. Samantalang wala naman sa ama nito. Sa nakalipas na ilang linggo pagkatapos ng libing ng kanyang ina, nagtatrabaho naman si Halina araw at gabi sa mga kamay ng kanyang stepmom at stepsister. Ang pag-aabuso sa kanya sa pamamagitan ng hindi pagpayag sa kanya na kumain ng maayos na pagkain ngunit ang mga natitira, ang magagawala ng mga ibang katulong ay tumingin kay Halina nang may simpatsya. Makalipas ang ilang taon ay nagdalaga na si Halina. Ganon pa din ang trato sa kanya ng kanyang stepmother at stepsister, samantalang wala namang kaalam-alam ang amain niya sa pagtrato nito kay Halina. Isang araw ay pinatawag siya ng kanyang stepmom dahil may sasabihin daw itong importante. Wala namang kaalam-alam ang dalaga na may mga plano itong masama sa kanya. Pinatawag niyo daw po ako, madam, saad ni Halina. Simula bata ay madam na ang iniutos sa kanyang itawag. Imbes na mommy o mama, nasanay na dito si Halina dahil wala naman siya magagawa. Maganda ka mamaya dahil may bisitang darating. Magsuot ka ng desente. Naiintindihan mo? Opo, madam. Sabay alis ito sa harapan niya. Pinakilala siya ng stepmother niya sa isang matipunong binata. May kaya ang pamilya nito at mukha namang mabait. Nagkagustuhan sila at ayun na ang magandang nangyari muli sa buhay ni Halina. Ipinakasal sila at dito na magsisimula ang akala niyang magandang buhay. Nagsama sila at buong akala niya ay mapagkakatiwalaan niya ang kanyang asawa. Subalit niloko lamang siya nito dahil ang pinaka-ingat-ingatan niyang mana sa kanya ng kanyang ina ay nilugi nito. Doon na nagsimulang masira ang kanilang pagsasama. Tangi ang bahay na lamang ang natitira sa kanilang mag-asawa. Isa din yon sa mga pamana kay Halina ng kanyang ina. Hawak-hawak ni Halina ang divorce papers at sa kabilang kamay naman ay hawak-hawak niya ang isang ballpen. The court sent the divorce papers. Isang pirma lang ay matatapos ang kasal nila sa wala. Nasa harapan ni Halina si Sabrina na nakatingin sa kanya. Si Sabrina ay matalik na kaibigan ni Halina. Halina, kung hindi ka sigurado, pwede mo namang pag-isipan muna. Sayos siya ni Sabrina. Tiningnan lang ni Sab si Halina at ginantihan lang ni Halina ang kaibigan niya ng ngiti.
Nilapag ni Halina ang mga papeles at dinikit na ang ballpen sabay pirma nito. Pirma ni Zack ang kailangan para matapos ang kasal nila. Yun na lang ang kailangan. Binaba ni Halina ang ballpen at ipinasok na ang papel sa sisidlan nito. Tama ang ginawa niya. Tama lang na tapusin niya ang kasal nila. Iniabot niya kay Sabrina ang envelope at naglakad na siya papasok sa kwarto niya. Tapos na at ginusto niya yon. Napaupo lang siya sa kama niya at nag-umpisang humikbi. Ang sakit damdamin at isipin. Ayaw niya pero gusto niya. Ang hirap, diba? Bumagsak ang mga luha niya na parang walang katapusan. Sumuko siya sa paraang alam niya at bumitaw siya dahil pinili niya. Pinunasan niya ang luha niya at huminga ng malalim. Bumalik siya sa pagiging Miss Halina Zosera. Zack's point of view. Nilapag ng abogado ni Zack ang isang sisidlan ng papeles. Tinulak nito at papunta sa direksyon niya. Ito lang ang dahilan kung bakit ako nandito. Ani ng abogado niya. Binuksan naman ni Zack ang envelope at binasa ang papel. A divorce paper. Ngumiti lamang na mapait si Zack. Talagang sinigurado ni Halina na tapusin na ang lahat. Pinirmahan ba niya? Tanong ni Zack sabay tukoy kay Halina. Tumingin siya sa abogado niya at dahan-dahan itong tumango. Wala na siyang asawa at yon ang gusto niya. Tinulak ng abogado niya ang isang ballpen sa harapan niya. Basahin mo daw ang sulat na pinadala niya. Utos ng abogado niya. Dinampot naman ni Zack ang ballpen at kinuha ang nakaipit na maliit na papel. Napatawa lang si Zack na mabasa ni Zosera ang gamit ni Halina na apelido. Pinirmahan ni Zack ang papel at tinaabot sa abogado niya. Lumabas ang abogado niya at naiwan siyang mag-isa sa opisina niya. Napakuyom na lang kamao niya. Si Halina na mapagmahal, naging sandalan niya sa lahat. Kakwentuhan niya sa lahat ng oras. Ang tanging babae na nagmahal sa kanya nang walang hinihiling na kapalit, galing sa kanya. Napahilamos lang siya ng palad niya at sumigaw. Bakit ang tanga ko? Biglang pumasok naman ang sekretary niya at tiningnan niya ito na masama. Labas! Isang buwan na umalis si Halina at Zack na mismo umuwi sa bahay nila. Balak niya din na ibenta to batay sa sulat niya kanina. Doon niya nalaman ang lungkot na mag-isa sa bahay na yon. Paano kaya nakakayanan ni Halina yon, diba? Siguro, yun talaga pag naghihintay ka sa isang tao na kahit alam niyang hindi na darating ay hinihintay niya pa rin. Kasalanan ko naman lahat ng to eh. Hindi ko pinahahalagahan ng mga manang iniwan sa kanya ng nanay niya. Nalaman niya kasing pabagsak na ang kumpanya na ipinagkatiwala niya sa akin. Love was indeed a beautiful disaster. Nakatulala si Halina sa kahanginan habang nagpapakasasa sa pagiging mag-isa. She was all alone by herself. Having freedom, nadistorbo si Halina nang kumatok na si Sab sa pintuan ng kwarto niya. Yes? Tinitigan siya ng kaibigan bago magsalita. Are you really okay, Halina? Isang linggo ka nang wala na sa tamang kain o palaging palipas oras kumain. Namumutla ka na nga o at palagi namang nahahalata na panay ang pagsakit ng ulo mo. Talaga bang okay ka lang? Tanong ni Sabrina at kitang-kita ang pag-aalala sa mukha nito. Napahingang malalim lang si Halina. Isang linggo na siyang wala sa sarili. Ewan niya nga ba kung bakit pero parang palagi na lang siya nangihina at napapagod na wala naman siyang masyadong ginagawa. Oras-oras na lang ang sakit ng ulo niya. Tumayo siya at lumapit kay Sabrina. I'm fine. Tanging saad ko kay Sabrina. If this was about the divorce, we're always right here, okay? Tumango naman si Halina at niyakap si Sabrina. Nakausap mo na ba siya tungkol sa pagbebenta mo sa bahay? Tanong ni Sab pagkatapos ng yakapan nila. Hindi ko pa din alam kung itutuloy ka pa ba. Nangihinayang din ako dahil sa mami ko pa yung galing. Tugon ko. Hindi pa din siya sumasagot sa pinadala kong sulat eh. Baka umuwi muna ako doon habang inaasikaso ko ang pag-alis ko. Nahihiya na din ako sa inyong mag-asawa sa haba ng pagstay ko dito sa inyo. Ano ka ba? Wala yun ano? Anytime, welcome ka dito.
Nginitian ko lang siya. Sobra-sobrang pasasalamat ko sa babaeng to dahil hindi niya ako pinapabayaan. Simula kasi na nag-asawa ako ay umalis na ako sa poder ng demonita kong madrasta at anak niya. Wala na din akong balita sa mga ito. Maaga ako nagising ngayong umaga para mag-ayos sa mga gamit para sa pag-uwi ko ngayon. Sana ay nandoon si Zach para sa personal kong sabihin na ibebenta ko na ang bahay. Ngunit nagdadalawang isip pa din ako dahil ayokong ibenta dahil bukod sa wala akong tutuluyan ay pamana iyan sa akin ni Mommy. Pagkababa ko ay natatan ko si Sabrina na naghahanda ng almusal. Kumain ka na muna ha, bago mo ako layasan? Nakanguso niya saad. Pumayag na ako dahil magtatampo na naman ang babaeng to. Nasa tapat na ako ng bahay namin. Hinatid ako ni Sabrina para daw hindi na ako mag-commute. Mukhang nandito siya dahil nandito ang sasakyan niya. Medyo kabado ako sa mag-iusapan namin. Pagpasok ko ay tahimik ang paligid. Nasaan kaya siya? Napansin ko malinis ang bahay. Mukhang nag-abala pa siyang linisin ito. Napatingin din ako sa litrato namin noong ikinasal kami. Napakasaya at ang payapa ng kuha namin. Hindi ko akalain na darating kami sa ganitong punto. Nandyan ka na pala. Samit ng isang pamilyar na boses, nagulat naman ako ngunit hindi ko ipinahalata sa kanya. Oo, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I'm planning to sell this house. Asik ko nang hindi tumitingin sa kanya. Halina. Tungkol dyan. Kaya hindi ako sumagot sa sulat mo bala ko na kausapin ka sana. Na huwag mo sanang ibenta ang bahay. Saad niya na nakapagpatigil sa akin. Wala pa kasi ako sa ngayong matutuluyan habang inaayos ko ang gusot sa kumpanya. Tsaka, di ba, pamana pa sa'yo to ng mami mo? Dagdag pa niya. Napaisip ako sa sinabi niya tila para may bumarang laway sa lalamunan ko. Kung ibebenta ko ba ang bahay, ay wala din akong tutuluyan. Dadagdag pa sa gastos ko kung uupa ako ng apartment. Kapag binenta ko naman ang bahay ay hahati pa sa akin ang kumag na to. Nahihiya na din ako kay Sabrina na makituloy dahil ang dami ko ng utang sa kanya. At bukod pa dito ay alaala ito ni Mommy. Mag-iisip muna ako. Naakyat na ako. Sabit ko at tumalikod na sa kanya. Hindi ka ba kakain muna? Tanong nito. Tumigil ako na hindi humaharap sa kanya. It doesn't mean na nandito ako at magkasama tayo ay okay na tayo. Please respect my privacy. Dito muna ako habang inaasikaso ko ang pag-alis ko. Sad ko sabay alis. I don't wanna be rude pero baka akalain niyang okay kami porket kinakausap ko siya. Isang buwan nang nakalipas simula nang bumalik ako sa bahay. Para akong walang kasama sa bahay dahil sumusunod siya sa utos ko na wag akong kausapin. Kapag umuwi ako ay nadadatan kong wala siya sa bahay. Kapag naman nasa bahay lang ako, tuwing gabi siya na uwi kapag matutulog na ako. Ganun lang lagi ang siste naming dalawa sa buong isang buwan. Naasikaso na din ang pag-alis ko at baka tumagal ako doon ng ilang buwan para na din makapagsimula na ako ng bago. Hahayaan ko muna sa kanya ang bahay para hindi mabigat sa kanya ang pagsisimula din ng bago. Zach's point of view. Move on. 2 words and 6 letters. Madaling sabihin pero ang totoo, napakahirap niyang gawin. Mahirap lalo na't utak at katawan mo lang ang may gusto niyon, pero hindi ang puso mo. Sabi nga ng mga kaibigan ko, mag-move on na lang daw ako, total. Wala naman ako magagawa pa. Natanggapin ko na lang ang katotohanang tuluyan niya na akong iniwan. Nawala na ang salitang forever sa aming dalawa. Napanandali ang kasiyahan lang binigay niya sa akin. Palagi nilang sinasabi sa akin na hanggat patuloy akong umaasa na magkakabalikan kami ng ex ko, ay patuloy pa rin ako masasaktan. Para akong hangin sa kanya, kaya ako na lang ang umiiwas. Baka talagang ayaw niya na sa akin. Paano ba ang tamang pag-move on? May formula ba na dapat kong sundan? Kasi kung meron, ano-ano ang mga yon? Gusto ko siyang kalimutan. Pero paano?
Paano ako mag-move on kung sa bawat oras at araw na lumipas ay palagi ko lang siyang naaalala? Na palagi siyang sumasagi sa isipan ko. Paano ko siya tuluyang makakalimutan kung may mga bagay na nagpapaalala sa kanya? Katulad na lang ng kanta na palagi namin pinapakinggan noon. Yung mga bagay na ibinigay niya sa akin tuwing may okasyon. At higit sa lahat, yung mga alaalang ginawa namin nung magkasama. Sabihin niyo, paano ko siya magagawang kalimutan kung hanggang ngayon ay siya pa rin ang nilalaman ng puso ko. Pero sa mga nagawa ko, malabong pagbigyan pa niya ako ulit ng isa pang pagkakataon. I'll give her the space she wants. Mag-focus na muna siguro ako sa sarili ko at sa mga nasayang ko. Halina's point of view. Pagkarating ko sa Japan, agad akong pumunta sa papasukan ko at sinabing bukas na daw ako makakapagtrabaho kaya dumito muna ako sa boarding house nila. Pagkagising ko, tinawagan ko agad sila para mag-update. Agad din ako nag-ayos para makapasok ng maaga. At bago pa ako makarating sa workplace ko, may nakabangga akong babae at nahulog ang mga folders na dala niya. Tinulungan ko naman siyang pumulot ng mga yon. Napatingin ako sa kanya. Parang bumagal ang ikot ng mundo ko nung nagkatitigan kami. Ilang segundo atang nangyari yon nang nagising ako sa katotohanan. I'm sorry, miss. Saad ko sabay nagmadaling umalis. Hindi naman naging madali. Hindi din naman naging mahirap ang trabaho ko dito. Unti-unti ay masasanay din ako. Minsan din sumagi sa isip ko si Zach. Kung kamusta na nga ba siya o kung ano nang balita sa kanya. Siguro kapag humupa na ang galit ko sa kanya, tatawagin ko siya at kakamustahin ang bahay. Mag-iipon lang muna ako at tatapusin ang 6 na buwan na kontrata at uuwi na din agad ako. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang kalabitin ako ng isang babae na pamilyar. Siya yung nakabanggaan ko kanina. Hi, bago ka ba dito? Tanong niya. Oo eh. Nagkwentuhan lang kami at sabay kumain ng lunch. Nakagaanan ko kaagad siya ng loob dahil mabait siya at hindi suplada. Pagkatapos magkwentuhan ay agad na kaming bumalik sa trabaho. Naging focus sa paghahanap ng trabaho si Zach habang pilit niyang kinakalimutan ang mga alaala nilang dalawang mag-asawa. Sa hindi nga namang inaasahang pagkakataon ay nagkasabay sila ng stepsister ni Halina na si Grace na mag-apply sa isang kumpanya. Palabas sa sana ng isang gusali si Zach nang may tumawag sa kanya sa hindi kalayuan. Zach! Hiyaw ni Grace na nakapagpapigil sa lalaki. Oh, kamusta na kayo ni Mama? Bungad ni Zach kay Grace. Simula kasi noong mapakasal sila ni Halina ay wala na silang naging connection pa sa mga ito. Eto, mag-isa na lang ako sa buhay. Ang daming nangyari simula nung umalis kayo ni Halina. Na-depress si Mama at tabuan kami sa utang kaya ayun, iniwan niya na ako. Halata naman ang lungkot sa boses nito. Nakakalungkot at pasensya ka na dahil hindi kami nakapunta ni Halina. Gulat pero hindi yun pinahalata ni Zach sa dalagang kaharap. Ano ka ba? Okay lang. Matagal na din naman yun. Understood na ni Mama yun. At saka maiba nga pala ako. Kamusta na nga ba kayo ni Halina? Ito na ba yung kumpanya nyo ngayon? Ikaw bang may-ari nito? Tanong nito na nakapagpatahimik kay Zach. Mukhang nahalata naman ni Grace sa tumahimik si Zach kaya naman niyaya na lang niya itong kumain sa labas. At since inip na rin si Zach, ay nagpatianod na ito sa dalaga. Kumain sila at uminom habang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga buhay. Pati na din ang nangyari sa kanila ni Halina. Zach's point of view. Walang mapagsidlaan ng kaligayahan ko ng mga sandaling iyon. Parang isa na kaming pamilya na masayang nagtatawanan. Sandali kong nakalimutan si Halina ng mga oras na yon. At mula din ng gabing yon ay mas naging close kaming dalawa. Palagi na din kaming magkatawanan sa telepono o di kaya naman ay magka-text si Grace. Halos araw-araw ay walang palya ang kwentuhan namin. Every weekend ay wala kaming palyang dumalaw sa mama niya. Kung hindi man ay magkasama kaming kumakain sa labas. Lumipas ang ilang buwan at nagpatuloy hanggang sa lumalim ng pagkakaibigan namin ni Grace. Nagpatuloy din ang weird feelings ko na to na pilit ko na lang ini-ignore. Alam kong mali.
Kapatid siya ng asawa ko. Ex-wife ko. Pero nalilibang ako sa pakikipag-usap sa kanya. Sandali. Nakalimot ako kay Halina. Hanggang sa napapadalas ang pagdalo niya sa bahay na may dalang magpakain. Katulad ngayon, ay may dala siya. May dala din siyang alak dahil magse-celebrate daw kami dahil pareho kami natanggap sa trabaho. Natsyempohan kong kami lang dalawa ang nasa living room. Lumipas ang gabi at napapadami ng naiinom naming dalawa. Habang nakatitig ako sa kanya ay nagiging kamukha niya si Halina. Hindi ko maiwasang hawakan ng mga mukha niya. Miss na miss ko na siya. At ngayon nasa harapan ko na siya ay hindi ko nasasayangin pa ang pagkakataon na to. Dala ng kalasingan ay naakala ni Zack na si Halina ang nasa harapan nito. Kaya't hindi na siya nakapagpigil at tinawakan niya ang mukha ng babaeng nasa harapan at buong akala niya ay nakamove on na nga siya sa dating asawa, ngunit hindi pa pala. Sinunggaban niya ito ng halik hanggang sa nadala na sila ng karupukan. Grace's point of view. Ang malinaw ko na aalala ay ang mga nangyari kagabi. The kisses, the touches, whispers. Ang isa-isang pagkahubad ng aming mga saplot. And the next thing I knew, he kissed me. And the worst, yet the best thing, is I kissed back. At naging hudyat iyon para mas palalimin niya ang bawat pagdampi ng aming mga labi. Ang marahang pagkablos niya sa aking balikat at batok ay naging resulta ng aking pagkadarang at sa mga nangyayari na hindi ko naman nawalayang nasa loob na kami ng iisang kwarto. Hindi ko na alam kung kwarto ba ito o kwarto nila ni Halina. I don't know, and I don't even care. Nalulunod na ako sa mga halik at haplas niya. Isinandal niya ako sa pader at mas lalong idiniin ang kanyang sarili sa akin. Kaya ramdam kong nadadarang na rin siya sa sensasyon at init na aming nararamdaman. Dahan-dahan niyang inalis ang mga saplat namin. Hanggang sa dumaustos na ang aking suot na damit. Nala niya ako sa bandang kama at itinulak ng marahan. Kaya ako napahiga. And we are now staring at each other with the same intensity and desire. Ready? He asked with a hoarse voice while he caressed my mounds that gave me a tingling sensation all over my body and soul. Mumunting ungo lamang ang aking naging tugon at naging hudyat iyon ng paglapit ng kanyang gwapong mukha sa akin at pagdampi ng kanyang mapupulang labi sa aking labi. We kissed each other like there's no tomorrow. I am stunned when he suddenly touched mine, which makes him also stop kissing me and ask, "Why?" Umiling lang ako and reached his mouth with my mouth to resume the thing that we were about to do. Wala nang atrasan to, Grace. Huwag kang ipokrata na itigil ang mga mangyayari. Sita ng aking inner self sa akin. Wala na talagang atrasan to. Kasi ito ang gabi na pinakahihintay ko para sa mga plano ko to happen. It took me a year to plan all of this, and now it is already happening. The revenge that my sister already deserves from me. Sasamantalahin ko na to. Paghihigantihan ko ang sarili ko, lalo na para sa mommy ko. Nagets naman na ni Zack ang aking ibig sabihin sa paghalik sa kanya. And he again put his hand to mine at nagbigay sa akin ng kakaibang sensasyon na ngayon ko lang talaga naramdaman. Si Zack pa talagang nakapagparana sa akin. Wala akong magawa. Sabik na sabik siya. Mukhang hindi yata siya napagbigyan ng stepsister ko sa buong pagsasama nila. Nakakadarang, nakakagigil at nakaka-excite pa ang maaaring mangyari at gawin ni Zack sa katawan ko na siya lang ang unang makakatikim. Iniisip niya bang ako ang asawa niya? O lasing lang talaga siya? Parang takot din siya na baka sa pagpikit ko o pagkaalis ng kanyang paningin sa akin ay biglang magising kami sa katotohanang mali itong aming ginagawa. He now positioned himself and ready to make his way inside me. Without saying any word, he did. I cried while trying to push him away. I don't know what to do. It really hurts. Parang winawarak ang buong pagkatao ko sa sobrang sakit. Kahit naman bitchesa ako ay ito lang maipagmamalaki ko.
ang pagiging berhen. But he didn't let me push him away. Instead, he hugged me tight. Wala na akong magawa kundi umiyak lamang na mahina. I can't make him stop. Even if it really hurts me, he don't want me to let go of his embrace. And he swept away the pain that I'm feeling by kissing me with full of love and assurance that everything will be okay and that he will never leave me. If I know, lasing lang siya. The pain will end soon and it will all be a happy memory to remember. He whispered between our kisses and started moving up and down inside me. At ang sakit ay biglang naparitan ng kakaibang sarap. Ilang beses namin yung ginawa. Hanggang sa makatulog na lang siya sa ibabaw ko sa sobrang pagod siguro. Lumipas ang panahon at paulit-ulit namin ginawa ang pag-iisang niig namin ni Zach. Sa bawat sulok ng bahay ni walang palya namin yung binaboy. Napagpasyahan ko ding dito na lang sa bahay nila tumira para makabawa sa gastos at para may kasama si Zach dito. Pumayag naman siya. Para kaming mag-asawa kung magturingan kahit na alam ko sa sarili kong hindi pa nakaka-move on si Zach kay Halina. Hanggang sa isang araw ay nalaman ko buntis ako. Duda na nga ako sa mga nararamdaman ko kaya bumili na ako ng pregnancy test. Agad din ako nagpatingin sa doktor para makumpirma ito. You are 3 weeks pregnant, madam. After hearing those words, biglang na-black out ang isip ko. Hindi ko alam ang gagawin. But I stayed calm and think for the best solutions to this. Pero bilib din ako sa sarili ko because never sumagi sa akin na ipalaglag ko ang mga ito. At mas ginawa kong rason iyon para mas maging matatag at mabuhay para sa kanila. They are the gifts, the blessings in my life. Patuloy na mahal pa rin ako ng Diyos, na may pag-asa pa rin pala ako. And that, I am not a hopeless case, na may tama pa rin palang mangyayari sa buhay ko. Kaya lang, paano ko sasabihin ito kay Zach? Tatanggapin ba niya ito? Halina's point of view. Napaka-komportable siya na upo. Hindi nabubura ang malawak at matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Pagod siya sa mahabang biyahe pero masigla pa rin. She was very excited and very happy to be finally home. Sabik na siyang makita ang kanyang matalik na kaibigan at ang lalaking dahilan ng kanyang paglayo. Kamusta na kaya sila? Halos magdadalawang taon na rin mula nang umalis si Halina sa Pilipinas para magtrabaho bilang isang farmer sa Japan. Dapat ay 6 na buwan lamang siya doon pero napasarap ang pagstay niya doon. Masaya na, malungkot at excited naman siya nung umalis siya noon. May halong takot pero mas naig ang saya at excitement dahil pinangarap niya yun noon. Nakapag-isip-isip na siya ng maigi para sa relasyon nila ng taong iniwan niya sa Pinas. Hindi madali ang naging buhay ni Halina sa ibang bansa. Hindi madali ang malayo sa pamilya at nakasanayang buhay. Hindi madaling makisama at magsilbi sa ibang lahi. Maraming pagkakataon na mahirap intindihin ang kultura at pag-iisip ng ibang lahi pero madalas ang sabihin sa sarili na ginusto niya iyon. Kaya naman kailangan niyang pag-husaya ng anumang kailangan niyang gawin. Ngayon ay tapos na ang lahat ng pagtitiis niya. Nakauwi na siya. Nasa tapat na siya ng gate at pinagmamasan niya ang bahay mula sa labas. Ang tagal niya na hindi nakita ito ngunit napakaganda pa rin. Walang pinagbago. Mukhang hindi ito napabayaan ng kanyang ex-husband. Hindi na nga pala siya tumawag dito para ipaalam na nakauwi na siya at kay Sabrina. Para masurpresa sila. Ngunit pagpasok niya ay siya palang masosurpresa. Hindi pa siya nakikita ng dalawa. Abala pa masyado sa isa't isa. Patuloy siya sa paglapit. Hindi niya alam ang gagawin o sasabihin pero parang may sariling isip ang kanyang mga paa. Why? And how? Napakaraming tanong ang gumugulo sa kanyang isipan sa kasalukuyan. Hindi rin niya alam kung paanong pakikitunguhan ng pagsalakay ng mga masisiding emosyon. Pinipigilan ni Halina ang kanyang mga luha. Pinipigilan niya ang kanyang init ng ulo upang hindi siya sumabog. Pinipigilan niya ang lahat sa abot ng kanyang makakaya. So, she remained calm. She knew she should. They were 3 in the house. She was with her stepsister Grace and Zach, who were both quietly sitting in the sofa. Halina stared at them and waited for them to explain. She waited them to say sorry,
Or at least tell her the reason. She waited and waited. Pero halos kalahating oras na nakakalipas and they weren't speaking at all. Walang nagpapaliwanag sa kanya kung anong nangyayari. O kung ano pa ang mangyayari. Inabutan lang naman niya ang stepsister niya na prenteng nagluluto sa sarili niyang pamamahay habang naglalandian sila ng asawa ko / ex-husband. Halata din ang umbok ng tiyan nito sa malayo. Buntis ba siya? Bakit sa lahat ng babae sa mundo? Bakit siya pa? Bakit ang stepsister ko pa? Ni wala siyang mahagilip na rason para gawin yon ng lalaki. O baka naman dahil may nagawa lang siyang mali? Siya bang nagkulang? Ako nakipaghiwalay kaya dapat hindi na ako masaktan sa nakikita ko ngayon. Pero mali eh. She intently looked at her husband as he held Grace's hand. Then she smiled. Pinilit niyang umiti sa harapan ng mga ito, though her heart was shattering into pieces. Kailangan. Baka isipin pa nilang apektado ako. Hindi nga ba? Anong ibig sabihin nito? Anong ginagawa niyo sa pamamahay ko? Panimula ko. Pinipilit na hindi maiyak sa harapan nila. Ngunit bigaw ako makakuha ng sagot sa kanilang dalawa. Alam ko hindi to kapanipaniwala, Halina ha. Pero nandito na to eh. Mabilis ang pangyayari at nakakagulat na. Ngayon na palang pag-uwi mo. Saad ni Zach. Nakatungo lamang ang babae nasa tabi niya. Alam kong hindi ka papayag, Halina, pero sana hayaan mo muna kaming dumito ni Grace dahil hindi pa kami nakakapag-ipon. At may problema din ang pagbubuntis niya. Wala na kaming ibang mahihingaan ng tulong. Sana hayaan mo muna kaming tumuloy dito pansamantala. Dagdag pa niya. Saan ba siya nakakuha ng kakapalan ng muka at nasasabi niya ito mismo sa harapan ko? Sa pamamahay ko. Sila? Patitirahin? Nabigla ako nang hilahin niya ako palayo sa babaeng katabi niya. Dinala niya ako sa labas na kami lang makakarinig sa aming pag-uusap. May komplikasyon ng pagbubuntis niya, Halina. Patawarin mo ako. Alam kong malito pero andito na to eh. Patawarin mo sana kami, Halina. Umiiyak na sambit niya. Ang kaninang galit sa puso ko ay napalitan kaagad ng pagiging mamon ko. Saan ba dapat ako lumugar? Hindi ko dapat dinadamay ang batang wala namang kaalam-alam sa nangyayari. Masakit pero hindi ko pinahalata sa lalaking nasa harapan ko. Ako naman ang may gusto nito, di ba? Napabalik ako sa realidad nang bigla siyang lumuhod sa harapan ko. Maawa ka, Halina. I'm sorry. Lahat gagawin ko, mapatahod mo lang ako. Alam mo namang pangarap ko to, di ba? Nakaluhod pa din siya nang saad niya sa akin ito. Parang pinana ng 10 beses ang puso ko sa sinabi niya. Alam ko namang hindi ko siya nabigyan ng anak sa buong pagsasama namin simula nang kinasal kami. Pero, wag naman sanang parang kasalanan ko yon. Tumayo ka nga dyan. Ano bang gusto mong maging reaksyon ko sa ginawa ninyo? Kailan pa, Zach? Bakit sa dinami-dami? Half-sister ko pa talaga? Are you out of your mind? Plinano niyo ba tong dalawa? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Ramdam kong gusto niyang isumbat sa akin na kasalanan ko naman lahat ng to. Kung hindi ko lang siya iniwan at hiniwalayan, hindi sana mangyayari ito. Umalis na ako sa harapan niya at lumabas ng bahay. Ayoko muna silang makitang dalawa. Wala naman ako magagawa kung hindi pumayag sa pakiusap niya kahit pa dihadong-dihado na ako. Hindi ko na napigilan ang sunod-sunod na patak ng aking luha. Kina Sabrina na muna ako tutuloy habang nag-iisip ko anong dapat gawin. Buong akala ko ay magiging okay na kaming dalawa. Handa na ako sa mga sasabihin sa kanya. Tapos ganito palang madadatnan ko. Nakakapanlumo. Sa unang mga linggo ng pagsasama nila sa iisang bahay ay naging maayos ang pakikisama nila sa isa't isa kahit nahirap si Halina dahil hindi siya komportable sa sitwasyon nila. Madalas ay siya na lamang umiiwas dahil ayaw niya makipag-usap ni isa sa dalawang ito. Pero noong dumating na ang pangalawa at ikatlong linggo ay hindi niya na maipaliwanag pa.
Naging bossy ang stepsister niya at madalas ay naririnig niya nagtatalo ang dalawang ito. Bumaba siya upang sana'y mag-almusal ng madatnan niyang babae sa kusina. Aalis na sana siya nang magsalita ito. Patuloy ka pa din bang iiwas, Halina? Asik nito. Hindi na ako lumingon sa gawin niya. Hindi mo pa din ba kayang tanggapin na ako ang mahal na Zach at hindi na ikaw? Simula naman sa umpisa ako naman talaga ang gusto niya eh. At wala ka na magagawa pa dahil magkakaanak na kami. At isa pa, deserve mo ang lahat ng to dahil kinuha mo ang lahat ng dapat sa akin. Dagdag pa niya. Wala akong panahon makipagtalo sa kanya. Natatawa nga ako sa mga inaastan niya noong mga nakaraan dahil alam kong hindi naman talaga siya ganoon. Napaka-plastic niya. Lalakad na sana ako palayo nang higitin niya ang kamay ko. Ano ba? Sigaw ko sa kanya. Nadatnan kami ni Zach sa ganoong sitwasyon kaya nagkunwari si Grace na tinulak ko siya at nag-iyak-iyakan pa ito. Grace! Sigaw ni Zach at agad na tumakbo sa gawin ng kapatid kong bruha. Halina, ano ka ba? Buntis siya. Hindi mo ba siya kayang tanggapin? Akala ko ba okay na... Napatigil siya sa pagsasalita nang sampalin ko siya ng isang malakas na sampal. Matagal ko nang dapat ginawa to. Pero nagtitimpi lang ako. Pero ngayon ay hindi na. Suko na ako sa mga pinagagagawa niyo. Lumayas kayo. Ayun lang ang tanging lumabas sa bibig ko at umalis na. Tama na. Sobra ng pagiging mabait ko sa kanila. Zach's point of view. Simula nung umalis kami sa bahay ni Iyon ay nagsimula kami ng panibago ni Grace. Sa totoo lang ay hindi ko naman talaga ginusto ang lahat ng ito. Yung araw na dapat ay kakausapin ko sana siyang itigil na namin ang mga hindi dapat namin ginagawa, ay binugad agad niya sa akin ng isang pregnancy test. Hindi ko maintindihan ang mga mararamdaman ko noong oras na yon. Sa wakas ay magkakaanak na rin ako. Hindi nga lang sa taong mahal ko. Wala akong nagawa kung hindi tanggapin yon dahil dugot laman ko yon. Akala ko makakalimutan ko na si Halina sa pamamagitan ng pakikiapid ko sa kapatid niya. Pero mali pala ako. Siya pa din ang nilalaman ng puso ko kaya sobra akong natuwa noong bumalik na siya. Kita ko sa mga mata niya na nagbalik siya para sa akin. Pero huli na ang lahat. Nasaktan ko siya at binigo sa pangalawang pagkakataon. Gustong gusto ko siyang yakapin ng mga oras na yon. Mali ako sa part na nagalit agad ako kay Halina na hindi ko muna inalam ang buong pangyayari nang makita kong nasa sahig na si Grace. Buong akala ko ay katulad siya ni Halina. Mukhang kabaligtaran siya ng taong mahal ko. Kada uuwi ako galing trabaho ay sinisigawan niya ako at sinusumbatan. Malayong-malayo siya sa ugali ni Halina. Kung hindi lang niya dinadala ang anak ko ay baka iniwan ko na siya. Ano? Ginagabi ka yata ng uwi. Baka nakakalimutan mong maasawa ka nag-aantay sa'yo dito. Asik ni Grace sa akin habang nakapamewang. Tinalikuran ko lang siya. Hindi ba niya nakikita ang pagod ako? Maghapon ako nagpakakuba sa trabaho tapos ganito pang uuwian ko? Karma na ba to sa akin? 5 years later, Halina's point of view. It was another Monday morning. Kung almost all the working population of the world hate Mondays, fortunately I was included in the few percent who loves it. Nakataas ang noo niyang umibis mula sa kanyang kotse. It was black 2018 BMW 2 Series sa lobby pa lang ng building kung saan siya nagtatrabaho ay nakayuko na sa kanya ang mga empleyado. In her office, she was highly respected and envied. Through the office glass door, she could see everyone chit-chatting inside office premises. But the moment she badged in, naging alerto ang mga ito at bumalik sa kanya-kanyang cubicle. She was aware na medyo takot na ang mga ito sa kanya. Hindi sa sinasadya niya yon pero dahil stricto siya sa kanyang mga rules and regulations sa office at hindi rin siya palasalita o palatawa. Nami-misinterpret ng mga ito na masungit siya. Na-realize niyang mabuti na rin siguro yon para manatiling masanurin at professional ang mga ito sa kanya. Ibang-ibang Halina na ang babaeng ito kesa noon. Binago siya ng panahon dahil sa mga pinagdaanan niya.
Bumalik siya sa ibang bansa at doon ay nagsipag siya para makaipon. Dito na siya sa Pilipinas nagtayo ng sariling kumpanya at hanggang ngayon ay namamayagpag. Good morning, Miss Alina. Bati sa kanya ng most reliable personal assistant niya na si Maye. Mas matanda ito sa kanya ng 1 taon. She was beautiful. She was a former beauty queen of her region. Kahit na single mom ito ay maayos itong nagampanan ng trabaho sa kanya. She was with her almost 16 hours a day pero kahit si Maye ay ilag sa kanya, tinanguan niya lang babae to acknowledge. Sumunod dito sa kanyang opisina upang ibigay ang kanyang schedule for the day. Pagkatapos doon ay napansin niyang medyo at tubili itong sabihin kung sino ang first appointment niya for today. Miss Halina? Yes? May interview po kayo with applicants today? What for? Tipid ko namang sagot. Sa dami ko kasi inaasikaso ay hindi ko na matanda ang magdadagdag pala kami ng mga empleyado. Nagsasalita pa sana si Maye nang maalala ang naging meeting nila kahapon. Oh, ibigay mo pala sa akin mga folder nila at pakisabihin silang mag-antay na lang na tawagin. Thanks, sambit ko kay Maye. Zach's point of view. Kinakabahan ako naghihintay para sa job interview ko ngayon. Napagpasyahan ko kasing maghanap na lang ng trabaho. Nag-aalala rin kasi ako dahil pang 10 kumpanya na itong inaplayan ko pero ni isa ay walang nagpakita ng interes para tanggapin ako. Sa katunayan, ito na ata ang huling kumpanyang maaari kong pagtrabahuhan. Kapag hindi pa rin ako tanggapin ito, tiyak na sa kangkungan na ako babagsak. May nakapagsabi rin kasi sa akin na hiring daw dito sa bagong tayong gusali sa lugar. Kaya eto ako ngayon. Kabado na sana ay matanggap na din ako. Sir Zach, kayo na po ang next pagkatapos na nasa loob. Sad ng babaeng naka-corporate attire. Tumango na lang ako bilang tugon. Pagpasok sa loob ay agad ako naupo sa harapan ng nasa desk na babae. Hindi ko akalain na babae palang nagmamay-ari ng gusaling ito. Nakatalikod siya sa akin at nag-aantay lang ako sa sasabihin niya. So, you're Zach? Sabay lingon sa akin ng babaeng nasa harapan ko at nakapagpatigil ng paghinga ko. Halina? I saw her again. The girl I'm longing for the past years. Ang babaeng minahal ko noon. Ang babaeng hindi ko alam kung bakit ko hinayaang mawala na lamang. I know that I made a mistake. Mistake na kahit kailan hindi ko naipaliwanag sa kanya. She's so cold. Cold as if hindi kami magkakalala. Ang ganda pa rin niya. Nothing's changed. Ang haba ng buhok, ang kutis, ang labi, at ang mukhang malaanghel. Hindi ko maiwasan isipin kung bakit hinayaan na lang mangyari ang lahat ng yon. Pero sana'y mabigyan pa ako ng chance para masabi sa kanya ang lahat ng pagkakamali ko. Nagtitigan lang sila saglit ni Halina at agad na bumalik sa realidad. Nung makita pa lang ni Halina ang resume ni Zach, ay nasa isip niya na itong tanggapin agad. Hindi naman siya nagtanim ng galit sa taong to. Alam niya ang sitwasyon nito dahil nalaman niyang hindi na talaga nakaahon pa sa pagkakalubog ang kumpanyang itiniwala ni Halina sa kanya. Let's be professional here, Zach. It's been a year. Tingnan mo nga naman. At dito pa tayo magtatagpong muli. Saad ni Halina. Halata sa mukha ng binata na baka hindi siya tanggapin ni Halina. Pero don't worry, tanggap ka na. Derechahan niyang sabi. Pagkasabi nun ni Halina, ay agad nagliwanag ang mukha ni Zach. Magsasalita pa sana ang binata nang umalis na ito sa harapan niya. Halina's point of view. I never thought that magkikita na naman kami ng lalaking kinaasaran ko. Ang lalaking unang pag-ibig ko. Ang lalaking sinaktan lamang ako. Yes, Zach is my ex-boyfriend. That jerk. Bakit kailangan siya pa? What should I do? Well, ipakita sa kanyang hindi na ako affected. Ipakita sa kanya na after the breakup, ay ito pa rin ako at nakatayo sa sarili kong mga paa. Boss-employee ang relationship naming dalawa kaya hindi ko dapat isipin kung ano man ang nangyari sa amin dati. Kung dapat maging cold, so be it. Cold as ice, hard as rock. Grabe lang.
Akala ko wala na ako nararamdaman para sa kanya. Na kapag nakita ko siya, ay okay na ako. Nawala na akong pagmamahal na mararamdaman pa. Pero nagkamali ako. Mahal ko pa rin siya. At hindi yun nagbago. Pero I have to keep it to myself. Dahil ayoko na masaktan pa. Ayoko nang maulit pa muli ang pagkakamali ko. Tama na nang minsan ay naging tanga ako. Tinanggap ko si Zach hindi dahil gusto ko ulit mapalapit sa kanya. Kung hindi dahil nang malaman kong special child ang naging anak nila ni Grace. Wala na din akong anumang galit mula sa kanila dahil turo sa akin ni mommy noon na masama daw magtanim ng galit sa kapwa. Sinabi ko na lang sa secretary ko na siya nang bahala kay Zach dahil baka lumuhod pa yon sa harapan ko. Makapagpasalamat lang sa akin. Umalis na muna ako sa opisina para makapagpahangin man lamang. Napakaliit ng mundo. At sa dinami-dami na magiging empleyado ko, yung ex-husband ko pa talaga. Mabilis na natapos namin ang lunch meeting kaya dumiretso ako sa opisina. Matagal na ako hindi napupunta doon simula nang ma-hire dito si Zach ilang linggo nang nakakalipas. Lahat ng empleyado nakakasalubong ko ay binabati ako na ginagantihan ko naman ng ngiti. Naninibago yata sila sa akin. Nagbubulungan eh. Pumasok ako sa elevator at pinindot ang floor ng opisina ko. Wala akong kasabay sa loob. Nang muling bumukas ang pinto ng lift ay umiti ako sa mga taong nasa labas bago humakbang palabas. Nasa 14th floor ang office ko. 2 lang naman ang office na meron doon. Sinalubong ako ng secretary ko. Tinaasan ko sila ng kilay. Si Maye ay mabilis na lumapit sa akin nang mamataan ako. "Good day, Mama Lina." Nakangiting bati ni Maye. Gumanti naman ako ng ngiti sa kanya. "Good day rin, Maye." He is trustworthy. "Can you please send me my schedule today and make me some coffee?" Utos ko na makapasok sa loob ng office. Lumakad ako palapit sa table ko. Umupo sa aking swivel chair at nakabukas na rin ng aircon kaya nakaramdam na ako ng ginhawa. Tiningnan ko mga papeles na nasa ibabaw ng lamesa ko. Ang daming mga papeles na nakatambak. Nagbuntong hininga na lang ako. Bumaba ako para kausapin ng isang tauhan ko sa HR nang mapansin kong ilang araw ko nang hindi nakikita si Zach. Tinanong ko kay Maye kung anong nangyari sa kanya at ang sagot niya ay nasa ospital ang anak nito. Anong nangyayari sa pamangkin ko? Kahit ano pang galit ko sa ama at kanyang ina, ay hindi ko siya dinamay dito. Sana ay nasa mabuti siyang kalagayan. Ngunit hindi ako mapakali. Dapat kong malaman ang kalagayan nito. Zach's point of view. Nasa ospital na sila habang kinukuhanan ng sample ng DNA test na isasagawa. Kung bakit may DNA test ay dahil hindi ako nagmatch sa dugo ng anak ko. Ilang araw na kami dito dahil sinugod siya dahil sa infection sa dugo. Nakalive ko sa trabaho dahil walang ibang titingin sa kanya dito. Ang laki na din siguro ng bill namin at hindi ko alam kung saan kukunin iyon. Zach looked at Grace sa may pag-aalinlangan. Hindi niya gusto ang ideya na baka ginagamit lang ni Grace ang bata upang makuha nito ang sariling kagustuhan kaya naman nang matapos siya na makuhanan ng sample ay agad niyang hinila si Grace sa may gilid kung saan ay hindi sila makikita ng mga tao. Isinandal niya ito sa may pader at tiningnan lang ng masama. "Is she really my son?" he asked while holding her wrist tightly. "I don't want you to know about him at that time. At saka nalaman ko lang din naman na buntis ako nung balak mong makipaghiwalay sa akin. But now I want you to take him from me. I don't want to see him anymore." Sa tingin ko ay sapat na ang ilang taon ko na pag-aalaga sa kanya. Kaya it's your turn now. Agad na kumunot naman ang noon ni Zach habang nakatingin kay Grace. Hindi niya maiwasan na magulat sa kanyang narinig. Pakiramdam niya ay isang bagay lang ang bata para kay Grace na pwedeng ipahiram o ipamigay anumang oras sa gustuhin nito. "Oh, wait, what? I don't want to see him anymore. Seeing him every minute makes me miserable. Naaalala ko lahat ng mga memories ko sa tuwing nakikita kong pagmumukha niya. It was just a mistake." Sad niya sabay alis. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng yon. Ramdam ko palang pagsilang niya sa bata ay hindi na ako ang ama. Ramdam ko
At hindi nga ako nagkamali. Sinabi na ng doktor ang resulta at negative nga kaming dalawa. Hindi ako ang biological father niya. Nasasaktan ako para sa kanya lalo na kay Halina. Noong una sana naming nalaman nito, ay nahabol ko pa sana siya at nakahingi ng tawad. Lumabas muna ako para bumili ng makakain at dumaan na din sa nurse station para itanong ang billing namin. Kahit naman nalaman kong hindi ako ang tunay niyang ama, ay hindi ko na siya ibabalik sa kanyang ina. Sa akin na siya at mamahalin na parang tunay na anak. Miss, tatanong ko sana yung bill namin. Saad ko. Check ko lang po sir . Okay na po sir, clear na po kayo. Nagulat ako sa sinabi ng nurse. Miss, pa-double check naman no. Pinakita sa akin ng nurse ang monitor at nakumpirma nga na bayad na lahat ng bills namin. Nagsabi siyang anonymous daw ang nagbayad nito kaya hindi niya malalaman kung sino ayon. Sayang at hindi siya makakapagpasalamat. Masaya akong bumalik sa kwarto ng anak ko na may dalang pagkain. Kung sino man siya ay lubos ako nagpapasalamat sa buhay niya. Halina's point of view. Para naman ako nabunutan ng tinik nung malamang nasa mabuting kalagayan ng aking pamangkin. Nakalabas na din sila ng ospital sa awa ng Diyos. Nalaman ko na din na hindi pala tunay na anak ni Zack ang bata. Ganun pala talaga kasama ang ugali ng half-sister ko. Hindi pa din siya nagbabago. Pati bata ay dinamay niya pa. Hindi ko na din pinaalam sa kanilang ako ang nagbayad ng bills nila sa ospital. Hindi ko alam ang mararamdaman ko nung malamang hindi si Zack ang totoong ama ng pamangkin ko. Halo-halong emosyon at maski ako ay hindi alam kung ano-anong mararamdaman. Gusto kong ampunin ng bata at ako na magpalaki dito. Wala din naman akong pamilya bukod sa mga kaibigan ko. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang biglang pumasok sa loob ang taong laman ng aking iniisip ngayon. Alam kong ikaw yon, Halina. Kaya ako naparito para personal sabihin sa'yo, maraming salamat. Dahil sa'yo, nakalabas ang maayos ang anak ko. Ayun lang. Saad ni Zack at akma aalis na magsalita ako. Zack, pumunta kayo ng anak mo sa darating kong kaarawan. Next week, isama mo siya. Kahit yun ang regalo mo sa akin. Ngumiti lang siya at kinuha ang invitation sa akin. Ngayon ang kaarawan ni Halina at syempre ay imbitado ang mga importante sa buhay niya. Pumunta ang mag-amang Zack at Adam sa kaarawan ng dalaga. Simple pero madaming tao ang dumalo sa nasabing salo-salo. Puno ng pagkain ng lamesa at may mga tugtugin pa na umaalingaw-ngaw at mukhang nag-e-enjoy lahat ng mga tao. Nakita ni Halina ang mag-ama at agad niya itong pinuntahan. Mabuti naman at nakapunta kayo. Nakangiting saad ni Halina. Happy birthday, Halina! Si Zack sabay abot kay Halina ng isang paper bag at isang bouquet ng rosas. Maraming salamat, Zack. Kumain na ba kayo? Tumango naman si Zack bilang tugon. Niyaya ng dalagang mag-amang pumasok sa loob para makapagpahinga si Adam. Halina's point of view. Tuwang-tuwa si Adam sa mga nakikitang laruan pagpasok namin sa loob ng bahay. Pinasadya ko talaga yon para sa kanya. Habang nakatitig kami ni Zack sa kanya, ay bigla ito nagsalita. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi na ako nagdalawang isip dahil gusto ko din siya makausap para sa pinagpaplanuhan kong pag-ampon kay Adam. Niyaya ko siya sa garden na mag-usap. Nakaupo kami sa isang bench kung saan hindi naman ganong karami ang tao. Walang nagsasalita sa amin. Nangangapa? Nagkakahiyaan? Maybe. This is the first time na mag-uusap kami ng kami lang ulit. Halina, I just want to explain everything back then. Alam ko na nasaktan kita. Alam ko kung gaano ako katanga. I saw him crying while telling me the stories long time ago na hindi ko alam kung dapat ko ba siyang paniwalaan. He told me how the company's down with her relationship with Grace. Si Grace, matagal ko na siyang kasama and she insists na maging masaya ako pag siya ang kasama ko. Pero hindi kahit kailan dahil hindi ko naman siya minahal. Hindi ko siya kayang mahalin dahil hanggang ngayon, ikaw pa rin. Sorry for everything that I've done, Halina.
Sorry for making you cry. I'm sorry for being so selfish. Sana mapatawad mo ako. Sana mabigyan mo pa ako ng isa pang chance na mapatunayan kung gaano kitang kamahal. Lumuhod siya sa harapan ko and begging me to forgive him. Should I give him another chance? Kalimutan ang lahat at mag-umpisa ulit? Alam ko sa sarili ko na hindi na nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Ang pagmamahal na dati ko pang nararamdaman para sa kanya. Pero may takot pa rin ako na baka mamaya ay masaktan ulit ako. But I still want to be happy. Maybe I should give him another chance. After all, there's no harm in trying, ika nga. Zach, after hearing your story, naging masaya ako ngayon. Ang tagal kong hinintay na marinig ang lahat ng to. I've been through a lot. Nag-try din ako makipag-date sa iba pero ikaw pa din. Ikaw pa din talagang nilalaman nito. Ang tagal ko rin hinintay na makausap kitang muli. And yes, napatawad na kita. But in one condition. Ano yun, Halina? Gagawin ko lahat ng gusto mo. Siyempre, liligawan mo muna ulit ako. At pahihirapan kita. Natatawang sambit ko. Pero Zach, gusto din sana kitang kausapin tungkol sa bata. Gusto ko siyang maging sa akin. Permanently. Dagdag ko. Pag-iisipan ko ang tungkol dyan, okay? Sa ngayon ay yung sa atin na munang aayusin ko. Maraming salamat dahil binigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ang mangyayakap sana siya nang pumasok si Maye. Tumikim ako at namula sa hiya. After how many years, napapailing ako habang pinapanood ang pagbabangayan ng kambal. Nasa sala ang mga ito at gumagawa ng kanya-kanyang taktang aralin. Ilang taon na bang lumipas? 12 years? 13 years? Pero kahit ilang taon pa ang lumipas ay masasabi kong naging masaya kami. Napangiti ako nang maramdaman ng init ng yakap mula sa likod ko. Hinawakan ko ang braso niya na sa bewang ko at sumandal ako sa dibdib niya. I love you, wife. Bulong sa akin ni Zach. Mas lalo ko napangiti. After how many years, he's still saying those words to me. Every day, every morning, every night. O kahit na anong oras. Basta makikita niya ako ay sasabihin niyang mahal niya ako. Mahal din kita, Zach. Ganti ko namang bulong dito. Hinalikan niya ako sa pisngi at hinarap ako sa kanya. Hinawakan niyang magkabila akong pisngi. Napakaganda mo talaga. Mas lalo kang gumaganda sa paglipas ng mga taon. Napakagat ako sa pang-ibabang labi ko. At ikaw, napakabulero mo pa rin. Bakit ka ba ganyan, ha? Lagi mo akong pinapakilig hanggang ngayon. Love, I'm not Zach if I can't make you blush. That's my trademark, right? Aniya. Inuusan ko siya at inalis ang pagkakahawak niya sa pisngi ko. Hinawakan ko ang mga kamay namin at pinagsalikop iyon. Yes, ikaw lang may kayang gawin sa akin yon. Ani ko naman habang nakatingin sa mga kamay namin. I can't still believe that we're still together now. I'm one of the lucky girls who have their kings. Sabi ko sa kanya, tiningnan siya sa mata. Ang mga asul niyang mata. Ang mga matang lagi ko nakikita ang pagmamahal sa amin ng pamilya niya. Ang mga asul na mata kung saan ako nakahanap ng kapayapaan. I love you, wife. I just love you. Ani at hinalikan ako sa labi. Ipinalibot ko naman ang mga braso ko sa batok niya at tinugon ang mga halik niya. Napaglayo kami dahil sa tikim na narinig namin. Humarap kami sa sala at nakita namin nakatingin sa aming mag-asawa ang kambal. Napaglayo kami. Si Adam ngayon ay sa New York na nag-aaral dahil sa mga therapy niya at kagustuhan niya ng mommy, Halina niya. Ma, it's so kadire, okay? Kissing everywhere na lang kayo every time. Ani ni Audrey gamit ang konyo niyang pananalita. Hindi ka na nasanay, huwag ka nang magtaka. Ani naman ni Andre na katabi ang kakambal niya. 17 years old na ang kambal. Lumalaki sila na mababait at masisipag. Si Audrey ay ganun pa din. Medyo may kalakihan na kaiba sa kapatid niyang maskulado ang katawan. Sa loob ng 13 years ay napakadaming nangyari sa buhay naming mag-asawa. Napakabait ng kambal kahit na minsan ay sobrang kakulitan
At kahit na palagi akong napapatawag sa school. Tapos yun na bang mga assignments ninyo? Tanong ko sa dalawa at nilapitan sila. Niyakap naman ako ni Audrey. Hinalikan ko siya sa noo. Opo, tatapos na po namin. And of course ma, kahit we do not do our assignment, we can pass. Sa atin kaya yung school kung saan kami nag-aaral? Sagot naman sa akin ni Audrey. Tinaasan ko siya ng kilay at pinitik sa noo. Kahit na, anak, kailangan niyo pa rin maging fair sa mga taong kasama niyo doon. Sa mga classmates ninyo. Ano na lang sasabihin ng ibang tao kung makakapagtapos kayo ng high school na walang alam? Nagpout siya sa akin at inalis ang pagkakayakap niya. Lumapit siya sa papa niya at doon yumakap. Napailing na lang ako dahil nakahanap na naman siya ng kakampi. Papa's girl talaga si Audrey hanggang ngayon. Laging ang papa niya lang ang takbuhan niya kapag pinapagalitan ko na. Papa, si mama oh. Aniya, tinuro pa ako. Ano? Audrey, pinagsasapihan lang kita. Ani ko sa kanya. Humarap ako kay Andre na ngayon ay nakatingin sa my garden. Hinaplos ko ang likod niya at napatingin siya sa akin. Okay ka lang? Ang lalim yata ng iniisip mo ah. Sabi ko dito. Hinaplos ko ang buhok niya. Tumango siya at ngumiti sa akin. Okay lang po ako. Aakyat muna ako sa kwarto. Aniya, tinalukuran na kami. Nagkatinginan naman kami ni Zach. Lumapit ako papalapit sa kanya. Hindi ko alam pero parang yung mga anak mo sa'yo nagmana. Grabe. Napakabilis ng panahon ano? Biro ko kay Zach at tinaas naman niya ang magkabila niyang kamay at nginisihan ako. Naaalala ko pa noong nag-propose siya sa akin. As on my way to the office, hindi ko mapigilang isipin si Zach. How is he? Okay lang kaya siya? It's been a month since the last time we talked. Sabi niya may aasikasuhin lang daw siya. He didn't bother to call me again. I gave him a second chance para manligaw. But how? Hindi na siya nagparamdam. Pagpasok ko sa building, there I saw Zach singing. I was bewildered. I don't know how to react. Siya ba talaga to? He looks like haggard. Walang tulog, stress. But still, gwapo pa rin siya. He's walking towards me. I can't say anything. Pinapanood ko lang siya. He's smiling at me. Tears keep falling. Nag-uunahan sila sa pagbuhos. Maybe ramdam nila that I do miss this guy. After the song, he cupped my face, wiping my tears, and started to talk. Halina, I know that I've been hurting you for so long, and I am so sorry for that. Sorry for all the mistakes that I've done. Maybe you're still mad at me, but please forgive me, Halina. I can't take it anymore. Hindi ko na kayang hindi ka makasama. My life without you, by my side, is really worthless. I love you at hindi na nagbago yan. He kneeled down asking me for my forgiveness and love. I want to be with you for the rest of my life. So please marry me. Again, Halina Susera. Be my wife. The mother of my kids. And my best friend forever. My love of my life. My everything. And then he put the ring on my ring finger. How can I say no to him? If all I want is to be with him forever. But he's my partner for the rest of my life. And I said, yes, Zach, I'll marry you. I'll be yours forever. With that, he stood up and tried to carry me. Grace's point of view. Masaya ako para sa kanila. Nalaman ko kasing ikakasal na sila ulit. Pinabayaan ko na din ang anak ko sa kanila kahit na gusto ko itong bawiin muli. Alam ko namang hindi nila pababayaan ang anak ko at ituturing nila itong tunay na kadugo. Gusto pa sana humingi ng tawad kay Halina after all I have done simula pa nung bata kami. Pero ayoko nang sumingit sa maganda at masaya nilang pamilya. Tama na yung nakikita ko sila mula sa malayo. Alam ko na napatawad na nila ako dahil kilala ko si Halina. Mabuti siyang tao. Let's go, hon. Yakag ng asawa ko sa akin.
Oo, may asawa na ako at sinuwerteng makatagpo ng katulad niya na mabait at maasikaso. Nagbago na ako at ang lahat simula na makilala ko siya. At ngayon, tahimik kaming naninirahan sa Amerika kasama ng magiging anak na namin. Flashback. The day we all waiting is finally here. After months of waiting, preparing, and getting stressed about the wedding, it is happening now. Today is our wedding day. My wedding day. Araw kung kailan maiiba na ulit ang takbo ng buhay ko. Araw kung kailan mag-iiba na ang apelido ko ulit. Kung kailan ang dalawa ay magiging isa ulit. Marahan ako nakatitig sa salamin at tinitigan ang reflection ko. Suot-suot ko ang gusto kong wedding gown. Nakalugay ang mahaba kong buhok at may light makeup na nasa mukha ko. Simple, yet beautiful. Akala ko'y magagawa ko ang plano ko noong nagpaplano kami. Hindi natuloy dahil sa mga pinakita ni Jake na wala sa isip ko. We are at our island. Dito niya pinagawa ang kasal naming dalawa. Napalingon ako nang bumukas ang pinto. Pumasok si Sabrina, ang kaisa-isa kong kaibigan at kasama noon sa lahat. Nakangiting lumapit ako sa kanya. Yumakap ako kay Sab. Ginantihan ko. Nag-init ang magkabilang sulok ng mata ko. Humiwalay ako sa kanya at sinapo niya ang pisngi ko. Alam ko na last na to at wala nang hiwalayan pang magaganap, Halina. Nako, sinasabi ko talaga sa inyong dalawa. Pagbubuhulin ko kayo. Saan niya na natatawa habang umiiyak. Masaya ako para sa inyong dalawa. I love you, sis. Dagdag pa niya at niyakap ako. Ilang minuto ang lumipas ay niyaya ako na si Sabrina para lumabas ang cabin. Habang naglalakad kami sa mismong venue ay pinanlamigan ako ng katawan. Para bang sobrang lamig ng mga paa ko. Unti-unting bumibigat yon. Kanina naman ay wala akong nararamdamang ganito pero ngayon halos gusto namang lumabas ang puso ko sa ribs ko. Nang makarating kami sa dalampasigan, nakita ko ng mga bisitang nakaupo sa kani-kaniyang upuan. Hinawakan ako ni Sabrina sa braso at niyakag. Good luck. Good luck, sis. Bulong niya nang tumapat kami sa red carpet papunta sa mini stage na nasa harapan kung saan naghihintay si Zach. Nakasuot ito ng all white na long sleeve and white pants. Sobrang gwapo niya ngayon sa suot niya ito. May magkatabing upuan sa harapan ng stage at may mesa rin. Merong mga bulaklak sa paligid na magaganda. Kitang-kita mo rin ang araw na nagre-reflect sa dagat. May dalawang pares ng shrub sa magkabilang gilid na may hawak na bilog na lalagyan. He gives me a perfect wedding. Talagang bumabawi siya sa akin. Nabawi na din kasi niya ang dati naming kumpanya na nalugi noon. Nagsumikap siya para dito. Nagbalik lang kami sa realidad nang tumugtog ang kantang Palagi ni TJ Monterde. Nang mag-umpisa ang unang linya ay lumakad na ako papunta sa harapan. Sa magiging asawa ko ulit. Lahat ng mata nila ay nakatingin sa akin. I am the main character in this chapter. Nakangiti akong lumakad. Nakatingin ako sa paligid. At lahat sila ay may ngiti sa mga labi. I saw my best friend Sab and our son, Adam. Nakangiti sila at nag-a-approve sign sa akin. Bumalik ako ng tingin sa harapan. Kung nasaan ang lalaking sanay, mahalin ako hanggang sa pagtanda ko. Ang pag-aalayan ko sana ng buhay ko, ng sarili ko. Sana lang talaga ay magawa niya ako mahalin. Mahalin namin ang isa't isa. Sana talaga wala nang hiwalayan ito. Katulad na nangyari noon. Ngumiti ako kay Zach na magtama ang mga mata namin. Maraming emosyon ang dumaan sa mga mata niya. Hindi ko mapangalanan ng lahat ngunit pamilyar sila sa akin. Nakita ko na yun noon. Ngumiti din pabalik ang lalaki. Namamalik mata yata ako na mapansing may tumulong luha sa kanyang mga mata. Huminto ako sa ibaba ng mini stage. Lumapit si Zach at inilahad ang palad niya. Tinanggap ko naman yon. Magkahawak kamay kaming humarap sa pare at ngumiti. Nakatingin sa amin si Father nang nakangiti. Ngayon ay narito tayong lahat upang masaksihan ang pag-iisang dibdib ni Halina at Zach. Pag-uumpisa ng pare. Nakahinga naman ako na maluwag nang sumagot si Zach ng I do kay Father kanina. Natakot ako kanina na baka biglang magbago ang isip niya at umalis na lang dahil na-realize niyang hindi pala niya kayang magpakasal sa taong hindi niya naman mahal. Dahil napipilitan lang siya.
Dahil baka biglang maisip niyang si Grace talaga ang mahal niya. And now, I pronounce you man and wife. You may now kiss your wife. Malakas na ani ng pare. Nagpalakpakan ng lahat ng bisita. Inalis ni Zach ang belong nakatabing sa mukha ko at sinapo ang magkabilang pisngi ko. Unti-unting lumapit ang mukha niya sa akin at sinakop ang mga labi ko. Napapikit ako, tumawag sa braso ni Zach. Nakarinig ako ng malakas na hiyawan at mukhang nahuhulaan ko na kung ang kaninong boses yon. Nang pakawala niyang labi ko ay dumilat ako at napatingin sa akin at nakangiti. Gumanti naman ako ng ngiti. Sabay kaming humarap sa mga bisita. Lahat sila'y nakangiti sa amin. Nag-start ng picture taking at lumapit ang mga kaibigan at katrabaho naming syempre ang aming anak din na si Adam. Ang panguling kinuhaan ay ang kaming dalawa lang ni Zach. Nasa likuran ko siya. Nakapaikot ang braso sa bewang ko at nakasandal ako sa kanya. Meron ding nakaharap kami sa isa't isa. Nakatitig sa mga mata namin at syempre meron ding nag-kiss kami. Tsaka yung simpleng nakaharap kami sa dagat. Honeymoon. Dito namin nabuo ang kambal. Mariin akong pumikit nang marinig kong pabukas ang pinto ng banyo. Pinakiramdaman ko ang bawat galaw ni Zach sa loob. Halos malagutan ako ng hininga nang makaramdam ang paglubog ng kabilang pwesto ng kama. Ramdam ko ang mainit niyang katawan sa likuran ko. Humawak siya sa bewang ko at iniharap ako sa kanya. Wala sa planong napadilat ako. Nakatitig lamang sa akin ang asul niyang mga mata. Unti-unti namang bumaba ang ulo niya sa mukha ko at sinakop ang mga labi ko. He kissed me passionately to the point that I'm already losing my breath. Pinakawalan niya ang mga labi ko sandali para makahinga ngunit wala pang ilang segundo'y muli niya akong inangkin. I feel his lips form into smile. Dumagan siya sa akin at inumpisang halikan ang leeg ko. I encircled my hands to his neck at dinamang mga halik niya. Para akong tinutupok ng masarap na init na yon. Instead na mag-protest ay binigyan ko pa siya ng more access. Hindi ko naman namalayang nabaklas niya pala ang tali ng robe na suot ko. Ang mga kamay niyang mapupusok ay lumakad sa buong katawan ko. I let him devour my mouth. Umungol ako nang maramdaman kong isang kamay niya. Then he whispered something. Let me love you, love. And the rest is history. Nagising na lang ako nang tumatamang sinag ng araw sa mukha ko. Marahan kong iminulat ang mga mata ko. Tumama sa akin na nakakasilaw na liwanag. Kinapa ako ang katabing side ng kama ko. Nang may makapa akong matigas na bagay ay napangiti ako. Nilingon ko natutulog na si Zach. Nakadapa siya ng higa. Umupo ako at gumiti. Hindi na siya kasing sakit nung nauna naming pagniniig. Iniangat ko ang kumot na tumatakip sa aking kahubaran. I thought wala na akong damit but I was wrong. Nakasuot sa akin ng isang puting t-shirt at underwear ko. Hinawi ko ang mahaba akong buhok upang mapunta ito sa likuran. Marahan kong sinabunutan ng sarili bago umalis ng kama at nagsuot ng tsinelas. Nilingon ko si Zach pagkatapos ay inayos ko ang kumot. Mamaya ko na lang siguro siya gigisingin kapag may nakahain ng pagkain. Pumasok muna ako sa loob ng bahay at pumanhik sa kwarto naming mag-asawa para maligo. Nang makarating ako sa kwarto ay hinubad ko na ang mga damit ko. Nilagay ko iyon sa laundry basket at pumasok na sa banyo. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Nalaglag ang panga ko dahil sa dami ng kiss mark na nakalatag sa katawan ko. Mula sa leeg, pababa sa hita ko ay may mga kiss mark. Mas malalaki sa dibdib at leeg ko. Pati leeg ay meron. Seryoso ba to? Hindi naman makapaniwalang tanong ko. Ganito ba niya talaga ako na-miss? Mas lumapit pa ako sa salamin para makita ng maayos. Ang dami na naman, paano ko ito maitatago? Huminga ako ng malalim at nagtuloy na sa paliligo. Habang nagsasabon ako ng katawan ay bumukas naman ang pintuan ng banyo. Napalingon ako doon. Nakangising pumasok sa loob sa Zach. Katulad ko ay wala rin siyang suot na damit. Umirap ako nang yumakap siya sa likuran ko. Let's conserve water. Bulong niya sabay halik sa leeg ko. And like the last night, nagpaubaya ako sa asawa ko. Naughty. Puro kami asaran ni Zach nang matapos kaming maligo. Paano'y napakakulit nito habang naliligo kami.
kung ano-anong pinagagagawa niya. Zach's point of view. Nakangiti ako habang pinagmamasdan ng maganda kong asawa na aligaga sa pag-ayos at mga lulutuin naming mamaya para sa Noche Buena. Nakalugay ang puro ng puti nitong buhok. Walang kolorete ang mukha pero ang ganda pa rin niya. Para siyang palaging kumikinang kapag tinitingnan ko siya. Ma'am, halina, kami na pong bahala dito. Magpahinga na lang po kayo sa loob. Pagpresenta pa ni Jasmine, ang kasambahay namin. Nginitian ni Halina si Jasmine bago umiling. Hindi na, Jas, okay lang, tutulungan ko kayo. Gusto ko maging special ang gabing to. Nadarating para sa mga anak ko kasama ang mga apo ko. Sabi naman ni Halina dito. Lumapit ang ngiti ni Jas. Talaga po? Oo naman, kaya hayaan mo akong tumulong. Marahang sabi ng asawa ko. Napatawa ako ng mahina. Kahit kailan talaga si Halina, hindi mo mapipigilan sa gusto niya. Kahit tumanda na ay napakaganda pa rin niya sa mga mata ko. Kahit kulubot na ang mga balat niya, nabibigyan pa rin niya ako ng kuryente kapag dumadampi ang mga balat namin. Ilang taon na ba simula nang pakasalan ko siya? Ilang taon na ba simula nang mabuo ang aming munting pagmamahalan? Ang swerte ko dahil siya ang napili kong pakasalan sa pangalawang pagkakataon. Habi, ba't ka nakatayo lang dyan? Tanong sa akin ng wife ko nang humarap siya sa gawi ko kung nasaan ako. Lumakad ako palapit sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Hinalikan ko ang ulo niya bago siniksik ang mukha ko sa leeg nito. Ang ganda mo, bulong ko. Tumawa naman ng mahina si Halina at hinampas ang braso kong nakayakap sa kanya. Nilingon niya ako at kinantala ng mababaw na halik sa labi. Ang bolero mo po, Mr. Zach, aniya. Hindi po ako bolero, misis ko. Nagsasabi po ako ng totoo. Sagot ko at kinuha ang kamay nito para mabitawan ang hawak na kutsilyo. Hinaplos ko ang pisngi niya at tiningnan siya sa mga mata. I love you. Malambing at puno ng pagmamahal kong turan sa kanya. Nakatitig lang siya sa akin na ilang sandali bago niya akong initian ng matamis. Mahal din kita, asawa ko. Niyakap ko siya ng mahigpit at hinalikan ulit sa sentido nito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!